Ayon po dito sa mga report na lumabas ay pinalitan na ng San Miguel Beer ang kanilang import na si Jordan Adams at ang pinalit dito ay ang 31-year-old na dating player ng Washington Wizards na si Sheldon Mack. Base dito sa mga reports, mukhang hindi pa rin daw kontento ang SMB kahit na naka 41 points itong si Jordan Adams doon sa panalo ng Beermen kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Sheldon Mack pagkatapos maglaro sa NBA ay naglaro sa iba't ibang bansa kabilang na ang Pransya, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, pati na ang China. At ayon dito sa report, confident ang SMB na makakapasok dito sa height limit itong si Sheldon Mack. Itong SMB ang susunod nilang makakaharap ay itong NLEX Road Warriors sa Miyerkules. Maraming magtataka kung ba't pinalitan itong si Jordan Adams kahit na mahusay sa scoring. Parang ang nakita kasi ng San Miguel Beer itong si Jordan Adams ay palagi raw nahuhuli sa depensa at hindi ito yung tipo ng import na kayang bardyahan itong sila Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson. Kaya hindi na nakagugulat na ito yung magpapalit ng import. Sa ngayon, ang balita natin itong San Miguel Beer ay kinokonsidera o pinili itong si Sheldon Mack dahil ito raw ay isang mahusay na scorer at more of a two-way player. Mahusay din daw ito sa defense. Pero syempre malalaman lang natin yan kapag siya ay naglaro na dito para sa San Miguel. Hindi na nakapagtataka na nagpalit na naman ng import ang San Miguel dahil usually talaga ganyan na nagiging sitwasyon sa kanila pag Governor's Cup. Hindi sila nagtataga sa isang import at hirap na humanap nung tinatawag na resident import, hindi katulad nitong TNT Tropang Giga at nitong Barangay Hinebra. Kaya tignan natin kung tama ang ginawang move na ito. At dahil sunod-sunod na ang talo nitong Converge Viper Xers dahil sa mga injuries nila, hindi na nakapagtataka na magkakaroon ng tinatawag na trade ito kasama ang Barangay Hinebra. Hindi inaasahan ng Converge yung ganitong sitwasyon kahit na hindi pa naglalaro sa kanila si Justin Baltasar. Pero medyo nagkataong off night yung kanilang import na si Scottie Hobson. Plus alam naman natin itong si Justin Arana para na ika-injury ulit. Anyway, ang maganda dito sa Converge Fiber Xers, marami silang assets na pwedeng ibigay sa Hinebra. Meron silang mga big men na pwedeng maibigay dyan na alam natin kinakailangan ng Hinebra ngayon. Dahil medyo hindi pa kontento itong si Coach Tim kung sa nilalaro ng mga big men niya. So sa ngayon, mukhang ang kinokonsidera ng Converge Fiber Xers na i-offer sa Hinebra ay itong si 6'7 Ben Phillips o kaya naman itong si 6'6 Pauha Villunar o si 6'7 na Jeyo Ambohot. Maraming mga pwedeng i-offer. Actually, si Brian Santos nandiyan pa. Kung pag-uusapan natin yung height, marami dyan ang Converge. Marami silang center, maraming wingmen na pwedeng ibigay sa Barangay Hinebra. Ang Hinebra naman, ang pwedeng ibigay dito sa Converge ay yung mga guards nila. Dahil parang yan ang kinakailangan ngayon itong Fiber Xers. Dahil parang overloaded sila sa mga big men kaya guards naman ang hinahanap. Ang tanong na lamang ay kung sinong mga pyesa ang magpapalitan dito. Ang maliwanag itong Converge Fiber Xers at ang Barangay Hinebra ay willing nang mag-usap ngayon. Mas actually willing itong Converge dahil silang nangangailangan dahil meron silang mga injuries na dinaranas. Pero itong Barangay Hinebra, kung makakapagbuti o makapagpapalakas doon sa lineup nila, ay willing naman silang makinig dito sa Converge Fiber Xers. Basta syempre, kinakailangan maging patas yung trade para sigurado nalalakas ulit yung lineup ni Coach Tim. Ang balita ngayong lumalabas ay mukhang itong si Gio Halalon ay baka hindi rin magtagal dyan sa Northport Batang Pier. Parang base dito sa mga nakukuha nating report ay magiging parang Arvin Tolentino ito. O obserbahan muna ng management kung ano magiging performance niya dito sa Northport at kung maging maganda ay ibabalik siya dito sa isang SMC team. Medyo ang pinakaiba lamang kasi dito sa sitwasyon nitong si Gio Halalon at kay Arvin Tolentino, maraming mga off-court issues itong si Gio Halalon. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung ano yan pero alam na natin lahat. At yan ang dahilan kung bakit medyo magkakaroon ng mga pagbabago dito. Ibig sabihin, kahit na maganda nilalaro ni Gio, baka magdalawang isip yung mga teams na kunin siya. So sa ngayon,
Kung sakaling maganda laro ni Gio, baka pagbigyan pa yan ng SMC at mapunta dito sa San Miguel o kaya dito sa Ginebra. Pero kung hindi man, huwag na tayong magulat kung yan ay malipat dito sa independent team katulad ng Phoenix dahil meron namang mga teams na nagkaka-interest pa rin dito sa nilalaro ni Halalon. Pero sa bandang huli, kinakailangan pagandahin ni Gio yung kanyang performance. Otherwise, baka nga manatili na siya dyan sa Northport Batang Pier katulad dito si Joshua Monson. Dati itong si Monson kinukonsidera na isa sa mga top options na pwedeng mapunta sa SMC. Pero dahil hindi masyadong naging maganda performance niya, yun, nanatili na siya dito sa Batang Pier. Samantala naman itong si ibang players ng Northport katulad ni Arvin Tolentino, yan siguradong malilipat yan sa SMC. Ang tanong na lamang ay kung kailan. Pero pagdating dito, kila Alin Bulanadi, baka yan ay manatili pa dyan sa Northport. Sabi nga nila, pahihinugin muna at titignan kung merong mas maganda pang ipapakitang performance at kung sakasakali, tsaka ililipat sa SMC. Ang isa pang balita natin ngayon, mukhang ito raw NLEX Road Warriors ay magpapalit din ng import. Itong si Mike Henry, okay naman na naging performance niya nung mga early games nitong koponan ni Coach Jong Wichiko, kaya lang nga alam natin maganda yung panalo nila kontra dito sa San Miguel pero natalo sila dito sa Barangay Ginebra. Ang sama ng pagkatalo nila. Pagkatapos nasundan pa ng talo dito sa Blackwater Bossing. So papalitan daw ngayon isang dating Houston Rockets player ang kukunin nitong koponan ni Coach Jong Wichiko na ipapalit nila. Pero hindi pa sigurado kung matutuloy ito o kung sino. Ang maliwanag dito pagdating dito sa PBA, napakadaling magbago ng fortunes ng mga koponan. Parang ilang araw lamang nung ang ganda-ganda ng performance ng NLEX ng talunin nila San Miguel. At ngayon napilitan sila na magpalit ng import. Well, ganyan talaga pagdating dito sa PBA. At itong NLEX Road Warriors may pressure na rin manalo dahil nga nagkampiyon na itong Meralco Bolts. Pagdating naman dito sa magiging performance ng ibang mga players ng NLEX, mukhang wala namang problema dyan si Coach Jong Wichiko, so dito talaga sa import. Ngayon, hindi pa natin natitiyak dahil syempre kailangan siguraduhin nitong NLEX Road Warriors na makakakuha nga ng clearance yung kanilang import dahil nakita natin yung magiging problema ngayon itong Magnolia Chicken Templados. At yan ang dahilan kung bakit itong Magnolia ngayon ay hindi pa sigurado kung makapaglalaro si Shabazz. At yan ang bagay na gustong iwasan nitong NLEX Road Warriors. As it is, medyo nasa middle of the pack pa naman ang performance nila kaya hindi pa yan medyo magiging problema. Pero pagdating dito sa playoffs, alam natin, diyan talaga magkakasubukan. Kaya ngayon pa lamang yung mga teams ay gusto na magpalit ng import habang maaga pa para naman hindi sila mahirapang mag-adjust pagdating dito sa mga susunod na games kung saan mas matindi magiging mga laban. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, kay Mitch Bagares, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Michael D, Jervin Chris, Katsakino Dukusin, Lolito Kakayon, Juan Sulege, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Anthony Alon family, Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza, pati na ang iba pa nating mga taga-subaybay.